Sa akin bilang sundalo, marami na akong pinagdaanan ng mga iba't ibang ah, situation, iba't ibang encounters using gamit ang iba't ibang mga baril. Pero during Marawi Siege, yung last part, nung nag-rescue kami ng mga hostages, walang gumamit ng baril para hindi kami gumamit ng baril, hindi ako gumamit ng baril nung kausap ko yung mga kalaban. So naniwala sila sa akin. Naisip nila na kailangan mabuhay pa ng mga hostages. Kung hindi rin dahil sa kanila, hindi ganun karami yung mga hostages na mailalabas namin nung time na yan. So, dito hindi kailangan puro physical na tapang yung pairalin. Kailangan ipakita mo kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung intention mo, kung ano yung gusto mo. At sigurado ako sa tulong ng Panginoon, He will find a way na mangyari or magawa mo yung hangarin mo or yung intention mo. Ilabas na namin yung mga hostages. So, 4 na lang kaming nasa loob that time eh. Bigla kaming pinagbabaril na ng mga kalaban. Kasi nakita, siguro na-realize nung ibang mga kalaban na nasa loob na hindi na nawawalan na sila ng mga cover or nawawalan na sila ng mga hawak na mga hostages. So, nung pinagbabaril kami, kailangan naming maghanap, 4 kami. So, ako, si Sergeant Zacaria, si Lieutenant Garcia, si Sumalpong. Kailangan naming maghanap, kailangan naming gumapang palabas. Kasi hindi na namin alam kung saan galing na yung pumuputok. Hindi rin maka-return fire ang mga tropa ko na nakabantay sa labas kasi nasa loob pa kami. So, kailangan naming makaalis muna sa loob ng Building 1010. So, nung nakalabas na kami, that's the time. Yung mga tropa ko, nakapag-return fire na sa loob ng Building 1010. Hindi ka na-cover ng sniper, ano? Nung 4 kayo, hindi kayo covered ng sniper. Hindi mamakita ng sniper yung loob. Sir, nasa loob, sir. Talagang ano kayo doon? Sir. Kayo lang. Opo, sir. So, nung paglabas ko from sa Eco na yan, palabas ng Building 1010. That's the time na parang nasalubong ko si Sir Rydel. Sabi niya sa akin, tinanong niya ako kung nagpapakamatay daw ako. So, sabi ko, hindi. Tinanong niya ako kung ba't ko nagawa yun. So, simple lang sagot ko kay Sir Rydel nun. Sabi ko, hindi ko kayang makita na may mga hostage na ganun ang situation kasi may mga anak din ako. So, sa tulong ng Panginoon,
with His divine intervention, naniniwala ako na kasama niya ako that time. Hindi rin niya kami pinabayaan. At sa tulong na rin ng mga tropa ko sa 15 Scout Ranger Company at ng ibang units na nandun, alam ko rin na nandun yung sinusubukan niyo akong protektahan habang nangyayari yung situation na yun. Ilan lahat ang na-save nyo, Jeff? 29. Ilang bata, ilang matanda, ilang babae? Hindi ko makuha yung details, sir. Pero yung mga nasa pictures, karamihan babae, no? May matandang babae? Oh, sir. Hindi ko ma-detail kung ilan yung bata. May buntis pa, sir. May baby pa. Aray. May baby pa, sir. Bagong panganak. May buntis pa. Tapos, Grabe naman. Nagre-range siya 3, 4 years old, 5. Mga ganun yung bata. Grabe naman. May buntis pa, sir. May bagong panganak pa. So, Imagine mo paano rin sila nag-survive throughout yung 5 months na yan, ano, yung hostages nila yan. correct, sir. Kung ako mismo, parang hirap na ako doon with the proper support pa, service support, how much more sila, sir. Palaging nakakaranas ng bombing, madilim, tago, gutom, walang kasiguraduhan. So, mahirap talaga na isipin na paano nila nagawa yan, kaya kailangan talaga silang mailabas. Paglabas mo, natakot ka ba ng kaunti? Kasi, After nang nangyari, after ng pag-rescue sa mga hostages, nung gabi ko lang na-realize yung kung gaano kadelikado yung ginawa ko. Kasi tinanong ako ng tropa. Bigla na lang niya ako tinanong na, "Sir, paano kung binaril ka kanina?" So, parang doon ako kinilabutan na inisip ko kung binaril ako kanina, malamang wala na ako ngayon. So, yan. Until to the dahan-dahan na iniisip ko na buhay ako. So, tapos na yung situation na yon, na-survive ko yung threat, na-rescue yung mga hostages. So, para sa akin, yun yung pinaka-importante. train to kill tayo eh. Train to kill, lalo na ikaw, sniper. Mas lalong train to kill. Pero, sa dulo ng giyera ng 5 months na Marawi, nag-decide ka na maging savior ng 20 plus na tao na talagang nag-suffer sa giyera na yan. Ano yung fulfillment mo bilang isang sundalo mo na, bilang isang sundalo na nagawa mo yon? Tayo, sir, ako bilang sundalo, marami na akong napagdaanan ng mga giyera. Mga encounters, mga firefights. Pero ng time na yan, hindi kailangan ng baril. Kasi kung usual na gagamitan natin ng baril, hindi natin may lalabas yung mga hostages.
So, isang naging paraan doon para protektahan yung mga hostages, para i-rescue sila, yung kailangan iharap mo yung sarili mo sa mga kalaban. So, ipakita mo na ang intention mo, mailabas yung mga hostages. Kasi patay lahat yun. Patay lahat yun kung talagang hindi mo na ilabas. Ulit-ulitin ko lang, patay lahat yung 20 plus na civilian na yun kung di mo sila na ilabas. Yung pag-rescue sa mga hostages na yan, parang yan yung last chance nila na para mabuhay. Parang it's now or never. Parang pag walang gagawin, pag hindi yan sila may ilalabas, mamamatay na yung mga hostages dyan. Kumbaga, yan na yung huling natitira nila na chance para mabuhay pa. So, kung hindi natin ginawa yung pag-rescue sa kanila, yan. Sigurado ako, hanggang ngayon masakit sa akin na that time, siguro kung wala akong nagawa, iisipin ko bakit wala akong ginawa nung may chance na may rescue sila. So, ngayon, fulfilled naman ako. Nailabas yung mga hostages. At malaking accomplishment para sa akin, para sa mga tropa ko yung pag-rescue na yun. Kasi unang linggo, tinamaan ka. Next 5 months, gera-gera. Ang conclusion, sinave mo yung hostages. Siguro next, inisip ko rin na rin that time na siguro ito yung reason na kaya ako nabuhay galing sa pagkaka-wounded. Siguro ito na rin yung reason na nakabalik ako ng Marawi Siege para mai-rescue yung mga hostages na during last part sa dulo. So, siguro yun yung isang naging reason na buhay pa ako. I'm sure hindi mo na rin na-meet naman yung mga ni-rescue mo, and yung iba siguro, yung mga bata na yun, medyo lumaki na rin ng konti. And parang sa atin, mga sundalo kung minsan, ang fulfillment lang, di naman nila tayo kilala. Pero nagawa mo na mag-save ng ilang tao na sana naman ma-appreciate nila ng kaunti, ano? Kasi ginawa mo lang yung kung ano yung nanggaling sa puso mo at that time, regardless kung gaano ka tindi yung risk, di ba? Bilang isang family man, gaano ka-fulfilled na nagawa mong mang-save ng tao na hindi mo naman kaano-ano? Bilang sundalo, dapat kahit sinong nangailangan ng tulong natin, kahit sino pa dyan, kakilala man o hindi natin kakilala, kung kailangan nila ang serbisyo natin, kung kailangan nila yung paglilingkod natin sa kanila, dapat ready tayong ibigay at all times, at any time, at wala tayong hihingin na mga kapalit. So, kahit sino pa dyan, gawin natin yung tama, gawin natin yung alam natin na nararamdaman natin na ito yung dapat gawin, kasi mas mahirap yung alam na natin na ito yung dapat gawin pero and yet hindi natin ginawa. So much better gawin natin yung alam natin tama. Na-recommend ka for the Medal of Valor dito and your other action sa Marawi. And ito talagang ako naranasan ko na rin mag-negotiate sa Oakwood. Gaano rin kahirap pababain yung magdalo. Pero yung sa'yo kasi bilib ako dahil hindi ko kaharap mo yung kalaban Talagang gallantry talaga, and pinutok-putokan pa kayo nung tapos na.
And iba yung kaba ng mag-isa ka eh. Alam na alam ko yung feeling mo noon. And grabe rin yung, of course, recognition ng fellow Rangers mo dito. And happy rin tayo na ni-recognize ka noon ng mga iba't ibang LGUs. Because they felt na yung ginawa mo is something extraordinary. Ano masabi mo doon? Extraordinary? Sobrang extraordinary ba yun? O parang sa'yo, parang I just did my job? Para sa akin, nung time kasi na yan, nakita ko yung situation ng mga hostage. So, naramdaman ko yung hirap nila. Siguro, bilang sundalo, kahit sino pa sa atin, kung nakita yung ganong situation, sa tingin ko, gagawin din ng iba. Kasi nagmamatter dito yung kung ano yung nararamdaman mo na that time. So, nagkataon siguro ako yung naging instrument ng Panginoon that time. Pero sa tingin ko, lahat tayo is kayang gawin yan, kaya nating ibigay ang lahat, kayang ialay yung buhay yan. Para sa mga kababayan natin, para sa mga pinoprotektahan natin na tao. So, sa tingin ko, sir, kung nagkataon na kayo rin yung nandun that time nung madadala kayo sa emotion nyo, siguro kayo yung gagamitin din ng Panginoon para ilabas yung mga hostage. So, hindi ko sinasabing ako lang yung or nagawa ko yun dahil ako ito, pero sinasabi ko na bawat isa sa atin or kahit sino sa atin pwede or hindi pwedeng mangyari yung gano'n. Parang gano'n, sir. Nagkataon lang siguro time na ako yung pinasilip ng Panginoon na tignan mo yung situation ng mga hostage. At sa'yo, di ba kung minsan, pinag-aaway yung magkaka-religion, pero hindi mo naman, wala mang religion at that time. Sinasave mo yung kapatid natin Muslim. Actually, nandun yung respeto natin sa mga pinapaniwala natin, pero sa akin kasi naniniwala ako na yan yung dahilan na yan yung isang dahilan na nabuhay pa ako or hindi ako natuluyan nung unang encounter, nung nawundad ako. So, kaya binigyan ulit ako ng pagkakataon para ituloy yung serbisyo ko. So, pagdating sa religion, sir, kanya-kanya tayong pinapaniwala naman, sir. So, siguro, isa sa reason na buhay ako ngayon kasi mas higit pa sa helmet, mas higit pa sa vest, bulletproof vest yung nagproprotekta sa akin. Nandun yung pinoprotekta ni Lord. So, ano ang kwan mo ngayon, Jeff? Di ba? Para sa mga kabataan, sa experience mong yan. Kasi dumaan tayo pareho sa matinding encounter, kaya. Dumaan tayo pareho sa pagne-negotiate na matindi, pero mas matindi sa'yo.
Ano yung masabi mo sa mga kabataan ngayon sa dinaanan mong ganon na ikaw warrior na warrior ka, sniper ka nga eh. Pero may soft heart ka rin dahil in-negotiate mo. Ano yung ano mo sa kabataan na masarap ituro ng kaunti sa kanila? So, ano to? Ang pagiging warrior hindi yan sa dami ng nagawa, sa dami ng para sa akin hindi yan nasusukat sa dami ng accomplishment, sa dami ng pinagdaanan ng mga gera. Kumbaga yung siguro para sa akin yung pag sinabing warrior is kahit ano pang situation diyan, kahit gagawin mo yung alam mong tama, alam mong dapat gawin, kahit gaano pa kahirap or kahit anong maging sitwasyon pa dyan. Basta ang importante, may ginawa ka tapos naging pure yung intention mo, binigay mo yung best mo, yung effort mo. So, yun yung pinaka-importante dyan.